Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo para sa aming gawain. Ikaw po ang patuloy na maitaas namin, purihin, dakilain at pasalamatan. Nilalapit po namin sa iyo, Ama, ang gawain ito at patuloy mo po kaming gabayan, O Diyos. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, maging sa mga magpapaawit, Panginoon, at ganon din po, O Diyos, maghahatid ng mensahe. Ikaw po ang patuloy na magpala, ang iyong pangalan ang tunay na maitaas. Ganon din po, O Diyos, aking nilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na patungo pala ang dito sa bahay panambahan. Gabayan po sila, ingatan hanggang sa makarating sa panambahang ito. At marami pong salamat, Ama, sapagkat mayroon kaming gawain na ganito sa muling pagkikita ng bawat isa. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na mapagpala. Ikaw ang aming maitaas. Sa iyo kami patuloy na sasamba, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa umaga pa lamang, Panginoon, na aming paggising, ay ando na ang aming pasasalamat sa iyo. Salamat po sa aming hininga na ikaw ang nagbigay. Kami ay patuloy na nakakarinig, malayang nakakakilos ang aming mga katawan, bahagi ng aming buong katawan, Panginoon, at itong lahat ng ito ay sa iyo po nagmumula. Dakilang Diyos, patuloy ka po naming pinasasalamatan sa gawaing ito at sa buhay ng bawat isa, mga kapatid namin, Panginoon, sa iyo po namin itinataas ang lahat ng bagay, Panginoon. At anuman ang aming pinagdaraanan, Panginoon, marami pong salamat sapagkat kung ano kami meron ngayon, sa iyo kami patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat. Ang sabi mo nga po, Panginoon, sa iyong salita, sa unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi na tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok na iyon, ikaw po, O Diyos, ang tunay na magbibigay ng kadakilaan. Dakilang Diyos, pag-umpisa ng aming gawain, ikaw po ang aming tinataas, ikaw ang aming mapapurihan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Samahan niyo kami sa pag-awit ng mga papuri at pagsamba sa ating kataas-taasang Diyos. Ama, sinasamba ka namin ngayon, pinupuri, itinataas sa iyong kadakilaan. Kataas-taasang Diyos, kami nagpupuri sa iyo. Kataas-taasang Diyos, kami umawit sa iyo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas
magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha sadyang para sa iyo, lahat sa akin iaalay sa iyo. Ang iyong kaluguran ang siyang nais ko, maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, wala kaming ninanais at alam kong yun din po ang nais mo, na kami lagi po ay makapagbigay kaluguran sa inyo, ano man ang pagdaanan namin. Walang ibang dapat mataas, walang ibang dapat papurihan, kundi ikaw lamang. Sambahin po kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Tatagpuan po natin ang ating passage para sa mensahe sa unang Pedro, chapter 2. Basahin ko lang po yung mula verse 13, although ito po ay mula verse 11 hanggang verse 24, pero ito lamang pong ilang bahagi muna ating babasahin po. Mula verse 13, kung ready na po kayo, pwede po akong samahan at sundan. Pero basahin ko po ito para sa inyo sa lumang salin. Mula verse 13 ng unang Pedro, 1 Peter chapter 2. Okay, kung ready na po kayo. Ganito po ang nasaad sa mula verse 13. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon. Maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti sa nagsisagawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisagawa ng mabuti. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos, na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Nagaya ng kayo'y mga laya at ang inyong kalayaan ay hindi magamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapatiran, mangatakot kayo sa Diyos, at igalang ninyo ang hari. Pagpalay po nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng bahagi ito ng Scripture. Ano po? Ang atin po kasing paksain po ngayon ay honoring authorities. Ang paggalang sa mga otoridad. Yan po yung ating nais tunghayan ngayon. Kami pong mga pastor dito sa Sibap, sa Batangas, meron po kaming weekly or every Monday na fellowship online. Sharing time po yon, bahaginan, praying for each other. Yun po. Isa po sa mga tanong na na-encounter namin ay mula sa isang pastor din ay yung tanong na ganito. Hindi po ba mali na tayo ay sumunod sa utos ng gobyerno na ipagbawal ang pagtitipon or mass gathering ng church? Gano, yun po yung naging tanong eh. So, of course, napakahirap na tanong po yun. At ito yung mga hulugan po ito at mga kailangan po ito ng pagsasaliksik, analisa, pag-contextualize. Pero yung tanong pong ito ay napapanahon at mahalaga kasi marami nga po din nabobore na, naiinip na, at naghihimutok na dahil sa bakit nga ba parang tayo ay pinipigilan. Yan. At may mga ilan na yun. Actually, hindi naman totally napipigilan. Actually, siguro sabi lang yun kasi simula parang ganoon, pero nung magtagal naman ay nagkakaroon ng parang pagluag, paunti-unti, ganyan. So, hindi naman talaga totally. Kaya lang nabaguhan siyempre. Tulad natin, ilang buwan tayo talaga ay walang face-to-face, na gathering. Nagkaroon ng isang beses, pero isang beses lang. So, for the past, 9 months, wala tayong naging face-to-face, yung mas malaking gathering. Pero salamat, ngayong araw na ito ay resume po natin. Na-resume po natin ito. Meron na nga pong patakaran na pwede naman on a limited scale. Ito po.
But then, dumating nga yung puntong yun, yung parang nasisikil ang feeling, parang bakit ba tayo pinagbabawalan, bakit hindi natin ito magawa. Tulad ngayon, meron pa rin may sinasabi pa rin na yung ganong edad ay hindi pwede. So, kaya talagang hindi pa rin total. But, ano nga ba ang dapat maging attitude po natin sa mga bagay na ito? So, dito po sa ating binasa ay meron na po kung ilang bagay na tukuyin or pupuntuhin sa bagay na ating nabasa. May kinalaman sa nabasa natin tungkol sa honoring or pagpapasakop sa mga palatuntunan or mga pamunuan na nakakasakop po sa atin. Una po ay yung pong punto na ito po ay mandato, ito po ay utos. Verse 13, although ito ay nagsimula sa therefore, therefore, kayo ay magpasakop. At ganito rin halos yung tema ni Apostol Pablo, doon sa Roma 13, na parang binabanggit po doon na magpasakop din po tayo. Yun po. Again, common knowledge, alam natin to, pero gusto lang po talagang bigyang pansin po na ito'y utos. At ang nag-utos po nito ay ang Diyos. Yun po yung gusto ko. Ito po ay utos ng Diyos, hindi po ito utos ng tao. Hindi po ito utos ng sino pa man, hindi po utos ito ng presidente, hindi po ito utos ng ordinaryong tao, but ang pagpapasakop is a command from God. Yun po yung gusto nating itiinan. Hindi po ito imbento ng tao. Ito po ay design of God. Ito po yung plano ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Sabi nga po doon sa verse 15, ito ang kalooban ng Diyos. For whatever reason or purpose, it is a command from God. Yan po yung gusto lang po nating banggitin. And so, kung tutingin natin sa ibang passage, gaya po dun sa Roma, ay ang sumuway ay dito sa human authority, ay ang pagsuway din sa Diyos mismo. Kaya mabigat po yun. Again, ang unang punto, this is a mandate from God. Yung pong from God, ang emphasis po doon. Galing po ito sa Diyos. Ayan. So, tayo po ay nagpapasakop dahil ito'y utos ng Diyos. At nabigay po naman din dyan ang dahilan, ang purpose. Sa verse 14, nakalagay po diyan, ay ang purpose nga daw po ay para saan? Ang pagkakasabi po diyan kasi ay para sa, paghihiganti sa nagsisigawa ng masama at kapurihan sa mga nagsisigawa ng mabuti. In other words, ito po ay encouragement para sa kabutihan. Ini-encourage ang mabuti by praising Him sa kanyang ginawa, and dinidiscourage ang masama by punishing. By punishing yung evil na ginawa. So, ang layunin talaga dapat ng human institution o dapat ng government is for the good of the people. Yun po ang talagang layunin. And yun po yung design ng God. At kung mayroon mang lumabag doon, yung nagpapatupad ay lumabag, mananagot sa Diyos. So, may pananagutan po yung nagpapatupad. Yung nasa authority. Dahil yun po ang layunin. At tayo po naman, ang atin po naman bilang mga citizen ay ang sumunod o magpasakop sa layunin yon. Paano kung mali ang ginagawa ng ating leaders? Paano kung masama ang ating leaders? Ibig sabihin, hindi natin susundin ito? Ang pagpasakop na ito? By the way, ang ating pong pagpasakop, again, is not sa Diyos, hindi siya sa tao. It is to God. We are subjecting ourselves, we are submitting, tayo pinagpapasakop dahil sa Diyos at para sa Diyos at mismong sa Diyos. Yun po ang punto. Dahil ito ang design ng Diyos. Dahil kapag wala pong leadership, pagka wala pong pamunuan, ang mangyayari nga po, ayon sa sinasabi ng marami, ay chaos, anarchy, kaguluhan, at kung ano-ano pa. Yun po mangyayari. Now,
Sa Biblia po, sa church, mas maliit po itong context. Mas malaki po ang government. Ang church po naman ay although ibang organization, ibang body, but still naroon po yung meron din po siyang kapamahalaan. Ano? At marahil ito po yung isa sa mga makita natin na mapapagkunan ng idea na ang Diyos po ay maging sa church ay ang gusto niya mayroong order. Ano po? Limbawa po, doon po sa 1 Corinthians chapter 14, di po ba? Basahin ko po yun sa inyo, yung pong chapter 14 verse 33 and verse 40. Ano po? So, dalawang bagay po yan eh. Ang isa po ay yung kaayusan or order. Sa verse 33 po, ang pagkakasabi ay sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng confusion o hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Ang ating pong Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Hindi po siya Diyos ng kaguluhan. Ang gusto niya, kapayapaan. That's why merong order, merong leadership, merong palatuntunan, meron pong hierarchy, meron pong pattern, meron pong government. At ang sabi nga rin po sa verse 40, datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. So the God of peace, not of confusion, Diyos ng kaayusan, at siya rin po ay Diyos ng, kapayapaan at kaayusan. God of order. Yun po yung dahilan. Gusto ng Diyos na may order. Now in 1 Timothy chapter 2, ganito po ang sinasaad. Unang-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, dumaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao. Pero kasama ang mga hari, ang mga lahat na nangasa mataas na kalagayan, upang tayo ay, ito yung layunin, upang tayo ay mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanal at kahusayan. Mga buhay ng tahimik at payapa. Iyon po ang layunin. Kung bakit meron pong mga leaders, at ang church po ay inuutusan din na manalangin. Manalangin. For the purpose na magkaroon ng katahimikan. So, ang ating posible talaga na maging leaders natin ay hindi alam kung paano magkaroon ng katahimikan. That's why they need our prayers. Kailangan nila ang ating prayers. Imagine that. Partner po pala tayo ng ating government. Partner po tayo ng ating tagapamahala, leaders. And ours, ang ating bahagi, ay ang pananalangin upang yung kanilang pamamahala, ang governance, ay maging maayos at mapunta po doon sa dapat, which is yung gusto ng Panginoon. Dahil marami nga pwedeng lumihis. So we lagi tayo nagkaklamor doon sa dapat itong ginagawa ng gobyerno, but ang ating bang bahagi, are we faithful to our part? Aminin ko na ako rin po ay guilty. At ating pong tinan yung ating prayer meeting. Sabi ko nga, guilty rin ako kasi bilang pastor, ay dapat nangunguna po ako dito. So, but this is a realization from this passage. Oo nga eh. Ibang bahagi ko, mas marami ba yung aking complain kaysa sa aking pananalangin? O dapat dagdag akong pananalangin, less ang complain? So, yun po, napakahalaga po noon. Ang ating prayers is very, very important para magawa po nila. Dapat nilang gawin. At ang maging resulta po ay kaayusan, order, kapayapaan, katahimikan ng ating buhay. So napakahalaga po pala ng ating part. Ito ay utos mula sa Diyos, hindi mula sa tao. At anuman ang performance ng tao na nasa sa lugar ng leadership na yan, anuman ang performance, still the command holds. Magpasakop. Magpasakop. Sa Diyos. Sa Diyos tayo nagpapasakop. Alam niyo po, yung nung first century, malaking iba po sa ating kalalagayan ngayon sa ating panahon. At itong kanila ay king or emperor, napakapagiging authoritarian. At tayo po democratic. At yung situation po nila, especially po nung panahon ito na ito ay sulatin po ni Apostol Pedro. Yung kalalagayan po nila nung panahon na yon ay talagang hindi natin ma-imagine.
They were ang mga Kristiyano po ay in severe persecutions by the leadership, by the state, ika nga. Nung panahon pong yon, ang emperor po ay si Emperor Nero, a very popular emperor, dahil po sa kanyang kahibangan. I would say, I will classify him parang, forgive me with this word na, psychopath. Wala sa katinuan, in other words. Grabe yung kanyang behavior. Hindi po behavior ng matinong tao at matinong leader. Ano ba tawag doon? Sadista. Siya po'y sadista. Siya po'y sadista. I'd like to read to you ang isang, well, ito yung excerpt siguro ito doon sa mga nabasa nila doon sa isang citation dito. Ang title po ay Nero Persecutes the Christian, 64 AD. Eyewitness to History. Yun po yung, so ito po yung na-cite po doon. In their very death, English po ito, they were made the subjects of sport. Ito yung mga Christian po, tutukin po dito. For they were covered with the hides of wild beasts and worried to death by dogs, or nailed to the crosses, or set fire to, and when the day waned, burned to save for the evening lights. Nero offered his own garden players for the spectacle and exhibited a Circensian game. Hindi ko naintindihan yung Circensian. Indiscriminately mingling with the common people in the dress of a charioteer or else standing in his chariot. For this cause, a feeling of compassion arose toward sufferers, though guilty and deserving of exemplary capital punishment, because they seemed not to be cut off for the public good, but were victims of the ferocity of one man. Siguro sa madalit sabi po ay yung ginawa po ni Nero ay talagang torture ang mga Kristiyano na inaakusahan, pinagdududahan at inaakusahan na siyang dahilan kung bakit maraming kaguluhan sa kanilang kapaligiran. Meron po kasing isang account na si Nero, di umuno, bagaman hindi niya inaamin, pero may nagsasabi na si Emperor Nero ang tunay na salarin doon sa pagsunog sa city, na almost 75% ng city ay nasunog. And ito po ay umabot hapos ng 6 na araw na pagsunog. Ngayon, para makaligtas si Nero, dahil sinasabi siya nga po ang may dahilan, dahil siya nag-order, siya mastermind, madalit sabi, ay humanap siya ng scapegoat. At ang nakita niya ang scapegoat ay mga Christians. So sa Christians niya binato ang blame, no? So ayun, kaya ginawa niyang spectacle ang mga pagsunog sa mga Christians at ang paglalagay sa kanila ng balat ng mga hayop para sila ay kumbaga sagpangin ng mga wild beasts, at panoorin kung paano pinapatay ang mga Christians. So ganun po kabigat ang kalalagayan po noon. Napakasama po ng leader. And yet, during that time, si Apostol Pedro ay nagsasabing pasakop sa palatuntunan ng mga tao with that kind of leadership. Nasulat po ang 1 Peter around 65 AD at nagsimula po ang persecution 64 AD. So marahil lang pang-abot po na witness po ito ni Pedro. And yet, sa kabila noon, sa kanyang pagsulat sa mga sinusulatan niyang nagkalat, dispersed, ay sinasabihan po niya na pasakop. Now, ito pong, I think mamaya po makikita po ulit. Hindi lang po ito sa idea ito sa masamang mga government leaders. Katulad po ni Nero. Sa kabila po noon ay nadoon pa rin po yung salita ng Biblia, pasakop sa authorities. Mahirap. Pero yun po sabi ng Biblia.
By the way, bakit nga ba dapat magpasakop? Ano nga po ba? Ayan, nabanggit ko na nga po ang layunin po para po sa kaayusan, para po sa katahimikan. At yun po yung mandato, yun po yung unang punto. Ito ay utos ng Diyos. At pangalawang punto naman po ay, bakit? Ano ang motibo? Bakit po ito ay gagawin? Bakit po ito ay gagawin? By the way, doon po sa unang punto na yon ay nabanggit nga diyan na, di po, sa akalat nabanggit na yung ating pagpapasakop na ito ay alang-alang sa Panginoon. So na doon po na talagang nagpapasakop tayo, kunin sa Diyos, hindi sa tao, at alang-alang sa Diyos, hindi alang-alang sa tao. Yun po yung pangalawa. Ang motibo ay para sa Diyos. Alang-alang sa Diyos. Yun po ang motibo natin. Ano po? And so, dito nga po ay makikita po natin na may bahagi pa rin po ng unang punto actually, yung pong pagpapasakop na ito ay nakita po natin kung paanong ito yung talagang design ng Panginoon na pagpapasakop. Hindi lamang sa mabubuti, kahit sa masasama. Pasinin po natin, ito pong binabanggit sa mga slaves. Ano po? Ito po yan sa verse 18. Hindi pong tingnan sa verse 18 ng chapter 2. Mga alila, ito po ang sabi, kayo'y magsisuko na may buong pagkatakot sa inyong mga Panginoon. Hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mga bababagsik. Di po ba? Ang sabi ng Biblia, kayong mga alipin, kayong mga alila, kayong mga employees, kumbaga sa ating panahon, kayo magsisuko o magpasakop ng buong takot sa inyong mga masters, sa inyong mga employers. Hindi lamang kapag sila ay mabubuti at mahihinahon, kahit sa mga mababagsik. You are asked to submit. Now in chapter 3 verse 1, yan po, 1 Peter pa rin. Ito sa family naman, sa family. Okay, sabi po diyan, gayon din naman, kayong mga asawang babae. Pasakop kayo sa inyong sarili-sariling asawa upang kung ang ilan ay hindi tumatalima sa salita, ay mga hikayat na walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae. Now, these ladies, itong mga babaeng, mga wives na sinasabihan, may mga asawa silang hindi naniniwala at hindi sumusunod sa Diyos. Pag hindi po naniniwala, hindi sumusunod sa Diyos, anong klaseng buhay po yan? Siyempre, yung hindi kalooban ng Diyos ang gagawin. So, in other words, masama po yun. Anong halimbawa ng dapat pagtalima sa salita ng Diyos? Sa husband, love your wives. Di po ba? Ay hindi siya naniniwala sa salita ng Diyos eh. Hindi siya gumagawa ng kalooban ng Diyos. Hindi siya gumagawa ng salita ng Diyos. So, hindi niya mahal ang kanyang asawa. Pero sabi ng Biblia, wives, kahit sa ganung klaseng asawa, submit. Di po ba? Sa employer, sa asawa, sa husband, na dapat pagsubmitan. In other words, that's the order. Kaya kapag hindi alang-alang sa Panginoon mo gagawin, kaya kapag hindi ang motibo ay para sa Diyos, mahihirapan talaga. But gagawin nito para sa Diyos. Alang-alang sa Diyos. Yun po ang sinabi ng Biblia. Alang-alang sa Diyos. Kaya pag binasa po natin yung Ephesians chapter 5 kung sa mag-asawa, lagi pong alang-alang sa Diyos. Doon sa Colossians, pagka po doon sa pagtatrabaho, sa employee, alang-alang sa Diyos. Parang kay Kristo mo ginagawa. Si Kristo ang iyong pinagsisilbihan. Di po ba? Nabasa niyo po yon sa Colossians chapter 3. Now we do everything in the name of the Lord Jesus Christ. And as if kayo'y sa Panginoong Hesus naglilingkod, hindi sa tao. Mga kapatid, yun po ang motibo natin. Ano po? Ang iba sa atin nagko-complain dahil sa ating sarili. Dahil sa tayo nagsasuffer. Dahil tayo nililibatahan. And so the motive is for ourselves. Ang ating naisip sa sarili natin. Pero, ang sabi rito, mag-obey ka, magpasakop ka, alang-alang sa Panginoon.
Not for your own selves alone or only, but primarily, alang-alang, for the sake of the Lord. Ang motive is always for God's cause, para sa Diyos, para sa Kanyang kapakanan, kaluwalhatian, karangalan at pangapanukala. It is always for the Lord. Unang punto, ito'y utos ng Diyos, hindi ng tao. Pangalawa, ginagawa mo ito para sa Diyos, hindi para sa tao. Not even for yourself, kung tutuusin. I mean, primarily for God, and then, pumapangalawa na lang marahil ang tao. You see, I do this because God says so. Hindi ko gusto, parang hindi tama, kasi dapat ba ako magpasakop sa masamang tao? Dapat ka bang sundin ang palatuntunang ito? But that's what the Bible says. Okay. And so, ano yung dahilan? Again, may dahilan no? Kung bakit alang-alang sa Panginoon. Okay. Verse 15. Verse 12 and verse 15. Okay. Tingnan ko muna yung verse 12. Balik tayo sa verse 12. Na kayo'y mga karoon ng timtimang ugali. Okay? Timtimang ugali. Ibig sabihin, honorable behavior sa Ingles. Na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil. Upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyo, yung kanilang mga akusasyon, mga paratang, na nagsisigawa ng masama. Okay? Pinaparatang nagsisigawa daw ng masama ang mga Kristiyano. Dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang makikita, ay pupurihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Time will come when they will praise you. Praise God, They will praise God. No? Dahil sa inyong pagsunod o sa ating pagsunod sa Panginoon, sila ay naliwanagan and possibly sila ay nakakilala sa Panginoon at pagdating ng araw na yon, pagbisita ng Panginoon, that they are saved because of our testimony. Because of our good testimony. Dahil yung mga paratang nila sa atin ay mali, pinatunayan natin mali dahil tayo ay sumunod sa tama. At ano ang tama? Yung sinabi ng Biblia. And then in verse 15, sabi nga sa verse 15, bakit tayo gagawa ng mga bagay na pagsunod na ito? Sapagat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. There are people, foolish people, ignorant people, na hindi alam ang kalalagyan ng mga Kristiyano, pero inaakusahan ng mga Kristiyano ng kung ano-ano. Pero hindi ang ating retaliation na sila'y talagang sasabungin din, kundi ang atin ay ibang klase ng retaliation. Ibang klase ng retaliation. At ang retaliation na yon na ating gagawin ay ang katulad ng ito yung pangatlong punto, ito yung manner, at yun ay ang pagsunod sa halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 20 and following ng chapter 2, ito ang sabi po ng Biblia. Sapagat anong kapurihan nga kung kayo'y mga kasala at kayo'y tinampal, ibig sabihin pinarusahan na inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Verse 21. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa, upang kayo'y mga agsisunod sa Kanya, sa mga hakbang niya. Ang pangatlong punto is that we are doing this because we are following the example of the Lord Jesus Christ, because we are still following God's example in the person of His Son, the Lord Jesus Christ. Na kung ating babasahin, sabi nga diyan, verse 22, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustain ay hindi gumanti ng pag-alipusta,
nang siya'y magbata ay hindi nagbala, ibig sabihin hindi nagbanta. Kundi, ito yung kanyang ginawa, ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na matuwid. We entrust everything, yung justice, sa Diyos. Sapagkat ang sabi, ang Diyos ay ang siyang maghihiganti. Ang Panginoong Hesus ang ultimate example of the supreme sacrifice and submission. Kaya siya ang ginawang halimbawa ni Apostol Pedro dito sa talatang ito. Si Kristo ang ginawang halimbawa. Siya po ang ating supreme example. Nung siya nasa lupa, siya po ay example ng pagpapasako sa mga patakaran o palatuntunan ng tao. Sa templo, sa batas ng templo, sinunod niya ito, ano po? Sumunod sa batas ni Moises sa templo. Alam niyo yung temple tax? Ito yung binibigay para sa maintenance ng temple. So mayroong nagtanong sa Panginoon, ano? Ito po yung matagpo natin sa Matthew 17. Mayroong nagtanong sa Panginoon, hindi ba ang guro niyo dapat nagtatax sa temple? So para raw nga lang hindi matisod, ang sabi ng Panginoon o Pedro, although sabi niya, actually, exempted ang anak no? Pero para hindi na sila makaroon ng pagsilip sa atin, Pedro, pumunta ka at ihulog mo ang iyong, tawag dito, yung bingwit. At yung unang isda na makuha mo, may tangay yon. May tangay na coins. Kunin mo at ibigay mo para sa temple tax nating dalawa. So na magtatax tayo. Imagine that. And then of course, doon sa Mark 12:17, yung siya'y natanong kung dapat bang magbigay ng buwis kay Caesar. Siyempre, alam natin yung sagot ng Panginoon, give unto Caesar what is Caesar's, and give unto God what is God's. So, nandun ang Panginoon. Sinuport niya yung buwis sa government. Give to Caesar's what is Caesar's. Nandun yung pagtalima. Nandun yung pagpapasako. Example po siya. At ang kanyang ginawa, doon sa mga pagmamaltrato, sa mga kalabastangan ng ginawa sa kanya, siya'y parang tahimik. Wala siyang retaliation. Kung anong ginawa sa kanya, hindi niya ginawa sa kanila. But rather, ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili doon sa Diyos na humahatol ng matuwid. Can we trust God? Pwede ba tayong i-entrust sa Panginoon ang justice? O ilalagay sa ating mga kamay ang justice? Hindi. O sa batas ng government. Maasahan ba natin ang government? Meron ba justice sa government? Isang ginagawa natin complain actually, hindi naman po lahat na nasa government ay masama. At marami tayong mga kamag-anak na government workers. At alam natin sila ay maayos na. Hindi man perfect. May mga loopholes din. But generally, they are sincere. They are people who wants to work. At may mga ilan sa kanila na kahit na under threat ay tumatayo para sa matama. Kahit na sila minsan ay talaga nasasabon. Kaya ng mga whistleblower na sinasabi. Sa ating government, kahit paano, nakita naman natin na ang corruption ay gusto naman talagang alisin. Talaga lang napakahirap alisin. And so, we still have to trust the Lord. Siya pa rin na may control. Siya pa rin na may control. Please remember na tayo po ay nasa sa imperfect world pa rin. Imperfect pa rin po yung ating world. With imperfect people in the positions. And that's why meron po tayong mga pagtitiis. Pero with God, who is sovereign, nasa itaas, He will see to it that justice will be served in due time. In due time. Igalang po natin, i-honor pa rin po natin ang authorities. Ito man ay government, ito man ay president, in our case, governor, lahat ng mga nasa government leadership hanggang sa barangay level. Ito man ay nasa ibang organization, ito man ay sa church, ito man ay sa family, church leaders and family leaders like father, husband. Ito man ay mga institutions like private institution, companies, educational systems, institutions pala. May mga leadership diyan. Papasakop tayo. Whatever organizations na may mga leadership. Leadership that is supposed to be para sa kaayusan. And we are gonna do this because it is a command of God, not of man. And
ang motive natin, ito'y alang-alang sa Diyos. It is for the sake of God, not us. And it is by following not the example of man, but the example of Jesus. We will obey. At ang justice, nasa Panginoon. Paano naman, Pastor, yung we will obey God rather than man? Yes, nasa Bible yun. And ayun ay talagang alam natin. Kapag ang ipinapagawa na po sa atin ay tayo ay huwag nang manalangin, kapag ipinapagawa na po sa atin ay huwag na po tayong mag-worship, kapag ipinapagawa po sa atin ay huwag na tayong magbahagi ng Ebanghelyo, that's the time that God's word should be obeyed, not man. Not ang palatutod ng tao. Hindi sinasabi ng mga tao. Just like the apostles, they obeyed God rather than man. Pagdating sa mga mga bagay. Kaya sila, ang maraming church po noon ay underground. Nag-meet sila secretly. Underground sila. Hindi publicly. Dahil bawal. So, hindi pwedeng pagbawalan yun. That's our God-given command. Pagpapagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, dakila sa lahat. Salamat sa guidance. Salamat po sa gabay ng iyong salita. Nawa, Panginoon, ay makita po namin that yung pong talagang pinupunto po nito is because, oh God, of your plan of salvation. Na kami po ay sa aming pagsunod ito ay kami po ay papatahimikin ng lahat ng mga sungal-ngal at kami po ay magliliwanag, Panginoon, upang maging patotoo at ang magiging bunga po nito, they will be enlightened, Lord. And ultimately, hopefully, Lord, sila po ay maligtas at sila po ay mag-glorify sa iyo. They will glorify you, Lord. Salamat po, Panginoon Diyos. At sa lahat ng ito, Ama, ay lagi po ang talagang kahuli-hulihan is gagawin po namin, gaya ng gawa ng Panginoong Hesus, nagbata siya alang-alang sa amin at magbabata kami alang-alang sa maliligtas pa. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Lord, be with us, this church, NLCC, na kami po ay patuloy na sumunod sa iyong salita, sa iyong prinsipyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ay first Sunday of the month, At huling buwan na nga po ng taon at ating pong sinasagawa ang Lord's Supper sa tuwing unang linggo po ng buwan. At nasa po anyayahan po ang bawat isa sa inyong mga bahay din at maging dito na sa church na ating gawin po ito. At nais ko pong hilingin na talagang tayo po ay sa oras na ito ay isa puso po natin ang pag-aalaala sa bagay na ito. Tayo manalangin po muna. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Kami po, Ama, ay nagpapasalamat sa opportunity na ito, pagkakataong ito na magagawa po namin ang alalahanin ang kamatayan ng Panginoong Hesus at sariwain sa aming puso at kalooban, Panginoon. Dahil nga po sa kamatayan ng Panginoong Hesus ay maraming naganap. Ang isa nga po doon ay ang aming mga kasalanan na inalis na. Kung gaano kalayo ang silangan, inalis niya ito. Hindi niya na po ito alalahanin. At hindi niya kami sisingilin pa. Wala na pong condemnation sa amin, Panginoon. At kami po ay nasa inyo na. At wala pong makakabago ng relasyon na yun, Panginoon. Kaya naman narito, Panginoon Diyos, bayaan niyo pong sa aming pagsagawa nito ay amin po itong makita pa ang kahalagahan. Ngunit, hindi lamang yung para sa amin, kundi, Lord, ito'y pagpapaalaala na paano yung iba na wala pang kaligtasan. Kami po ay mayroong obligation, Panginoon. Kami po ay may pananagutan na ang Ebanghelyo ay may pahayag sa iba, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, Ama, pagpalaan niyo po kami at maging makahulugan po ito para sa amin. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen. Sabi po ng Biblia, nung daw gabing ang Panginoong Hesus ay hulihin o dakpin, ay siya po ay dumampot ng tinapay, pinagpira-piraso ito, nagpasalamat sa Panginoon at saka sinabi, ito ang aking katawan na niaalay para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po natin bilang pag-alaala sa katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo ng Panginoon Hesus.
Yun din naman, matapos maghapunan ay kinuha niya ang saro. At ang sabi, ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Atin pong inumin bilang pag-alaala sa dugong nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Atin pong inumin. Sabi nga po ng Biblia ay sa tuwing kakanin daw ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag natin ang kanyang kamatayan hanggang sa muling pagbabalik niya. Tayo muling manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, amin nga pong sinasapuso at inaalaala, Panginoon, at nawa po hindi po mawaglit sa amin ang katotohanan ito. Sa araw-araw, Lord, lumalakad po kami sa pagtitiwala na ang aming mga kasalanan ay wala na. At kayo po ay patuloy na gumagawa. At ang mensaheng ito ng Ebanghelyo ay patuloy na magliligtas sa iba. Maraming salamat po sa inyong regalong ito sa amin. At sa mga biyaya na amin natanggap dahil po dito. Nawa, Ama, ang araw pong ito ay patuloy pong maging espesyal sa amin. Ang inyong pagpapala po ang aming patuloy na inaasahan. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Dumako po tayo sa wakas na panalangin. Tayo po manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, Diyos ng kahabagan, purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Narito, Panginoon Diyos, tunay nga po kayo ay karapat-dapat sa pagsamba, sa paglilingkod, karapat-dapat tumanggap ng pagpapala, pagsamba, karangalan. At narito po kami, Panginoon, upang ito po ay ibigay sa inyo, Panginoon. Itaas kayo, Panginoon Diyos. Luwalhatiin kayo, Panginoon, sa araw na ito. At bayaan niyo po, Ama, na amin po ipagkatiwala sa inyo ang hinaharap po namin isang linggong darating. Patuloy po na amin pong kinikilala na kayo po ang makapangyarihan at soberanong Diyos. Lord, salamat sa inyong mga pangakong kami hindi niyo iwan at pabayaan man. Narito, nawa ang pag-ibig ng Ama at ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay sumating lahat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. I waited patiently for the Lord to help me, and He turned to me and heard my cry.
He lifted me out of the pit of despair, out of the mud and the mire. He set my feet on solid ground and steadied me as I walked along. He has given me a new song to sing, a hymn of praise to our God. Many will see what He has done and be amazed. They will put their trust in the Lord. Oh, the joys of those who trust the Lord, who have no confidence in the proud or in those who worship idols. Oh, my God, you have performed many wonders for us. Your plans for us are too numerous to list. You have no equal.